Bagong lahat, may rollback pala sa Diesel bukas, kaso wala nga pala akong sasakyan. Unang rematch sa playoff sa pagitan ng Minnesota at Denver Nuggets. Ang kabracket nila ngayon, San Antonio. Nasabi pa naman ng mga analyst, walang experience ang San Antonio ngayon sa playoffs. Pero sabi naman ni Wemby, kahit wala silang experience, full force pa rin sila. Either way, kung sino man ang makapasok sa second round, mapapalaban either sa Minnesota at Denver. Isa pa doon, kahit ang Nuggets ang isa sa mga consistent team since 2019, lagi silang nasa at least top 3 ng standing at kahit pa nakapag-champion, 2 beses pa lang silang nakarating ng conference finals. Ito rin yung match-up noong 2024 na nakita yung weakness ni Nikola Jokic kapag binabantayan siya ng 2 big man sa loob. Pinagpalitan noon si Gobert, Naz Reid, kasama din si Karl Anthony Towns. Kahit ginawan dog food ni Nikola Jokic si Gobert, may kapalitang babantay sa kanya sa ilalim. Parang mas nahirapan pa si Jokic nun kapag binabantayan siya ni Naz Reid. Halos ganun din ang ginawa ng Thunder sa Nuggets last playoffs. 2 big man ang bumabantay kay Nikola. Pinagpapalitan si Hartenstein, Holmgren, tapos may kasama pang Jalen Williams. Ito yung tawa ng tawa. Sa head-to-head matchup, 3-1 record ang Nuggets kontra sa Minnesota sa regular season. May average ng 125 points, 45 rebounds at 26 assists na merong 48 and 43% ang Nuggets kontra sa Minnesota. Ang Nuggets din ang number 1 offensive team sa buong season kahit pa marami mga players sa kanila ang na-injured. Nasa top 10 din naman ang Minnesota pagdating sa offense. Versus Nuggets, nasa 120 points, 40 rebounds, 26 assists, 49 and 31% ang Minnesota. Ito yung sa 4 na matchup nila. At tanging Minnesota lang din yung kalaban ng Nuggets na halos kumpleto yung lineup nila. Jokic, Murray, Watson, Aaron Gordon at yung nasa starting unit. Ang Minnesota ganun din, halos kumpleto din ang lineup nila kapag kalaban nila ang Denver. First time din napapasok ang Nuggets sa playoffs na hindi sila kulelat sa 3-point area pagdating sa attempts. Last season, meron silang 32 attempts at meron 12 na pumapasok dun, pang 30 sila sa ranking. Sila ang tanging team na mababa pagdating sa 3-point area pero laging contender sa playoffs. Ngayon lang din papasok ang Denver sa playoffs na pang 19 sila sa ranking pagdating sa 3-point area. At least 36 attempts per game na merong 39%. Ang Minnesota, usual pa rin na isa sila sa best 3-point shooting team. Pang 16 sila sa ranking. First time din napapasok ni Jokic na meron siyang kasamang player na naging all-star, si Jamal Murray. Na matindi ata yung inis ni Jamal Murray sa Minnesota dahil sa 4 na games nila, nag-average siya ng 31 points, 4 rebounds at 7 assists per game. Si Jokic naman, 36 points, 15 rebounds, 11 assists sa loob ng 4 na games. Panghalimaw pa rin yung laruan. Wala namang major adjustment sa Nuggets or additional player sa kanila sa mid-season or deadline ng trade. Pero ang major addition talaga sa kanila si Peyton Watson. Parang mali pa yung statement ko doon. Dahil nga versus Minnesota, halos kumpleto kasi lagi ang lineup nila. Si Watson, mostly behind lagi kay Christian Braun. Nag-a-average lang si Watson ng 11 points, 2 rebounds, 3 assists, pero meron siyang 2 steals at 1 block. Siya pa rin yung best defender ng Denver Nuggets ngayon. Naka week-to-week status si Peyton Watson, expected makakalaro siya sa Game 1 ng playoffs. Kung hindi man, merong kasing papalit na player sa kanya. Hindi katulad nung nakaraang season na nung merong na-injured, nahirapan agad palitad. Si Aaron Gordon hindi ring sigurado kung ganong ka-healthy papasok ng playoffs. Pero meron silang backup or pamalit. Kahit si Jokic, meron din pamalit ngayong big man. Last season din, ang Nuggets merong 26 points per game off the bench or sa bench player nila. Pang 29 yun sa ranking sa buong NBA. Ngayong season naman, nasa 34 points per game, pang 40 naman. Samantalang yung Minnesota, nasa 39 points per game. Si Anthony Edwards naman, nag-a-average ng 30 points, 5 rebounds, 5 assists kontra Nuggets. Sa average niya, na-shutdown pa siya niyan dahil meron lang siyang 2 out of 10 sa 3-point area per game at 10 out of 22 sa field. Andun din na yung dalawang kasama pa niya na si McDaniels at itong si Randle merong at least 20 points per game. Pero ang big deal talaga doon si Naz Reid, solid numbers pa rin, 15 points at 6 rebounds per game.
Siya kasi yung game changer dati sa Minnesota at Nuggets series at kahit naman sa ibang series kaya sila nakakapasok ng conference finals. Ang biggest addition sa Minnesota si Ayo Dosunmu, nag-a-average ng 14 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Based sa scouting report, para di umano ma-shutdown ng Minnesota Nuggets, kailangan nilang i-shutdown ulit si Jamal Murray at Nikola Jokic. Dahil based sa record, si Jamal Murray ang may pinakamaraming assist sa isang player na kanyang ka-teammate, 170 assists para kay Nikola yun. Ang susunod kay Jamal Murray na may pinakamaraming assist si Nikola Jokic, papunta naman kay Jamal Murray nasa 140 assists. Sa ngayon kasi ang problema ng Minnesota, si Anthony Edwards merong injury na katulad ng kay Steph na anytime pwedeng bumalik at magpahirap sa kanya sa playoffs. Based din sa mga write-ups sa head-to-head matchup, meron kasing pantapat ang Minnesota kay Jamal Murray at dito kay Nikola Jokic. Pero walang pangtapat ang Nuggets kontra kay Anthony Edwards na isang one-on-one or isolation player. Dati ang ginawa ng Minnesota para ma-shutdown si Jamal Murray, nilagay si McDaniels, kapalitan niya si Alexander Walker at meron pang pinagsabay silang dalawa. Doon talaga na shutdown si Jamal Murray kaya nahirapan din si Nikola Jokic dahil dino-double team naman siya ng dalawang big man. Si Edwards, pwede pa sigurong ma-match up sa kanya si Watson or si Cam Johnson, pero lamang pa rin si Edwards. Siya ngayon yung isa sa best isolation player at 3-level scorer. Mula 3-point area, mid-range at kahit sa loob ng paint, mataas yung percentage niya.